Ayong buntag sa ato ang tanan. Magsugod na punta sa ato ang bagong series para sa month of May. Giuluhan ang ato ang series Spiritual Metamorphosis. Ang iyahang kahulugan, ang explanation sa metamorphosis is transformation. For us to identify clearly nga ang atong gustong ipaabot nga kausaban or transformation kabahin sa ato ang pagkinabuhing espirituhanon. Mauna ang atong i-embark ng series para sa month of May, and I do hope and pray nga mahimo nga kini maghatag nato og tabang samtang kita mag-journey sa ato ang Christian life. Ang topic nga ako ang i-share sa ato ang tanan karon, it talks about redeemed life. It talks about being reformed or being changed for the better, na usab nga kinabuhi o kinabuhi nga luwas. Please open your Bible in the book of Titus chapter 2 verses 11 to 15. For the grace of God has appeared, bringing salvation to all men, instructing us to deny ungodliness and worldly desires, and to live sensibly, righteously, and godly in the present age, looking for the blessed hope and the appearing of the glory of our great God and Savior, Christ Jesus, who gave himself for us to redeem us from every lawless deed, and to purify for himself a people for his own possession, zealous for good deeds. May the good Lord add more blessings upon the reading of His Word. Sa atong pag-identify sa verb, sa among pag-identify sa verbs or imperative verb, which is i-command, sumala sa akong gina-introduce sa mga nanglabay bulan, using the original language. So, gusto lang ako nga ipahibalo sa atong mga masters in English din nga managlahi ang ato ang konsepto sa pag-identify sa verb ani nga passage, kay ang among gigamit naga-rely ni sa original language sa New Testament, of which nga mao ang Greek. So posible nga ang akong pag-identify sa verb lahi ang identification sa verb sa English nga language, pero kaning amua nakabase ni sa original nga language. So posible nga namin makita nga verb man pud ni pastor. Yes, pero ang ato lang ipasabot din ipaabot nga ang nakabase kita sa original language nato sa ato ang Bible. Now, if careful enough, kung atong makita sa verse 15, dunay gi-charge si Paul kang Titus during this time. So, atong makita, atong masabtan, ug mahibuluan that Paul wrote this letter to the people in Crete, mga tao sa Crete. Ug niya, gi-charge niya si Titus, ingon siya, these things speak and exhort and reprove with all authority. Let no one disregard you. Kanang word nga speak, exhort, reprove, and let no one disregard, mao na siya ang mga ginatawag nato og present active imperative para lang ato matagaan og justification. Kung nganong ato nang gipula dinha. Ligon nga sugo ni Apostle Paul kang Titus nga sa dihang magwali siya, sa dihang magbadlong siya, sa dihang magkikistorya siya, buhaton niya ni with all authority nga dili niya tugutan nga dunay tawo mo disregard sa iyaha. Nga naman nga inani ang tenor sa sulat ni Apostle Paul para sa kang Titus, unsa di ay ning mga tawo sa Crete. Now, if we look at the preceding text of this passage, sa chapter 1 verse 5, atong mahibaluan nga gibilin ni Paul si Titus dito sa Crete. Gunya human sa iyahang pagbilin kang Titus dito sa Crete, iyahan ning gisulatan kabahin sa pagwali o sa pagbadlong sa mga tao sa Crete mahitungod sa ilahang mga pagkinabuhi.
So unsa di ay ang sitwasyon sa Crete aning panahona ato ning tagaag pagtagad aron masabtan nato nga nang ingon ana kalig-on ang command ni Paul para kang Titus. Now if we observe gikan sa verse 1 taman sa verse 10 sa chapter 2, nagpahinumdum si Apostle Paul that the older men and older women and young men must be sensible in all things, to be an example of good deeds with purity in doctrine, dignified, sound in speech, which is beyond reproach. Kung atong lantawon sa Binisaya nga paghubad, giingon diha nga kinahanglan ang mga hamtong nga lalaki magkalma, magpaugdang, magmalig-on sa ilang pagtuo, magmalig-on sa ilang paghigugma o magmalahutayon. Unya, tudluan usab ang mga batan-ong lalaki nga magpugong sa ilang kaugalingon. O ang mga hamtong usab nga mga babayi kinahanglan nga magbalaan sa ilahang pagkinabuhi. Mao ni ang charge ni Paul para sa mga tawo sa Crete. Kinahanglan ang mga hamtong nga babayi dili manlibak o maghubog-hubog ug tudluan sab ang mga batan-ong babayi sa pagkinabuhing putli, maayong atiman sa balay ug matinahuron sa bana. Ingon man usab ang mga ulipon, kinahanglan nga mutahod ug mopahimuot sila sa ilang mga agalon, dili mangawat ug magpabiling butan. Now, kung atong lantawon, very specific ang charge ni Apostle Paul para sa mga tao sa Crete for the elder men, the elder women, and the young men o young women nga mahimo silang maayong ehemplo sa pagkinabuhi. Very common sa atong word karon kanang marites. Akong nakita sa passage nga dili lang di ay karon kaning marites na kay naamang pud niyo nga ingon din na kinahanglan dili manglibak. So, very specific ang term na gigamit ni Paul to charge sa mga tao sa Crete. Unsa di ay ni o kinsa di ay ni mga tribo nga naa sa Crete. Ang mga tao sa Crete nagkasagol-sagol. Dunay Jewish people, dunay po Gentiles. Kung atong lantawon, grabe kadako ang ilang paghatag o pagtagad sa pamilya o sa simbahan. Inato man ang tinor sa sugo o sulat ni Apostle Paul. Pero, bisan sa dakong pagtagad sa mga tao sa Crete sa ilahang pamilya, bisan sa ilahang dakong pagtagad para sa simbahan, doon na sila'y problema. Daghan kanila, sukwahi ang kinabuhi, gikan sa kabubuton sa Diyos. Nga naman, anaa gihapon sa ilang mga panghunahuna, nga sa ilahang tanan, dunay mas labaw diha sa simbahan. Kung atong balikan sa chapter 1, daghang mga pangulo sa simbahan nga gi-mention ni Apostle Paul nga mga salawayon, garbuso, hakog, palahubog, daling masuko, dili maabi-abihon, dili mahigugmaon. In short, wala sila nagakinabuhing balaan, dili makita ang spiritual metamorphosis, ang redeemed life. Ugon niya, doon na pagid sila ginahimo nga sukwahin kaayo sa kabubuton, hilabi na sa doktrina sa kaluwasan, nga kinahanglan nga ilang gituuhan nga kadtong mga dili Hudiyo, nagatuo sila nga ang kaluwasan kinahanglan tulion kadtong mga dili Hudiyo. Kaya nagtuo sila nga ang kaluwasan pinaagi sa ilahang circumcision, of which nga ginaingon sa chapter 2 verse 11 sumala sa atong passage nga ibasa kaniya nga ang grasya sa Dios nagdalag kaluwasan para sa tanan. Gani kung atong lantawon pa jud sa chapter 1 verse 16, niangkon sila nga nakaila sa Dios apan ang ilang mga kinabuhi wala magpamatuod niini. Sayop di ay nang ingon sa Facebook nga maingon sila nga bisag wa ko'y simba-simba pero kailan ko sa Ginoo. Hello. Dako di ay nang sayop. Kay gani ang taga-Crete, nag-declare man sila nga nakailang sa Ginoo. Pero ang ilang lifestyle, wala nag-declare, wala nagpakita. Now, Paul charged to Titus to speak of these things, exhort and reprove with all authority,
and let no one disregard him. Nga naman, kung atong tanawon, ang mga tao di ay sakrit, sumala sa context sa among pagtuon, mga karaan na ni sila sa simbahan. Unya, impluwensyado pagyud. Maubya nga pag-abot sa chapter 3, dili pa gyud enough ang presence ni Titus, nagpadala pa gyud og laing kauban si Apostol Paul para mutabang kang Titus aron pagtabang kaniya dito sa buluhaton. Nagpadala siya abogado, nagpadala siya mga maalamon nga mga tao, kay kining mga tao mangud sakrit, kuyaw ni sila mga background. Mga ilado ni sila, mga well-known. Di ba usahay, ingon ana mabudda. Sa balay, kung kinsa ang nagong income, siya ay kasagarang matuman. Sa paryente, kung kinsa ay mas arangan, mao'y mas pinahod. Kung kinsa ang daghang kwarta, ug mas dugay nga sa maong lugar, mao'y kasagaran nga matuman. Well, subong nga pamalandungon, dili nato ikalimod nga sa simbahan usab naapoy ingon ani klase nga mga tawo. Mauna nga likon kayo ang sugo ni Apostol Pablo kang Titus nga kinahanglan when he speak, when he exhort and reprove, he must do it with all authority, that no one will disregard him. Kung atong lantawon kani si Titus, langyaw ra pud ni siya aning lugar. Gibilin ra gud siya ni Apostol Paul dito. Ang presensya ni Titus kay nakita ni Apostol Paul nga bisan sa sitwasyon ni Titus nga pinadala siya ngadto sa Ginoo, doon lagi mga batasan kining mga taga-Crete nga ilagi ipalabi ang ilahang pagka-influensya ng mga tao. Gani pagabot nimo sa succeeding passage sa chapter 3, gi-charge na pud sila balik na Apostol Paul that they must submit to authority. Gani kining mga tawhana doon na sila custom or batasan kaniadto that they look at themselves as high as master. Hilabi na ato dato ug ang mga kabos gitawag og slaves, especially sa mga Jewish, according sa ilang custom. Now, unsa may na fail or na miss nining mga tao sa Crete, they failed to live a redeemed life. Kabalo sila, kaila sila sa Ginoo, but they failed to live redeemed life. Wala nausab ang ilang kinabuhi. Pag kinabuhi, ingon nga niluwas, unsa may dapat nilang himuon. Giingon din ha, pinaagi sa Dios, pinaagi sa grasya sa Dios, nagdalag kaluwasan para sa tanan. Ingon nga mga niluwas, people in Crete must live sensibly, righteously, and godly in the present age. Makita nato diha sa verses 11, 12, 13, 14. Kung atong gilantaw ang atong passage, ibasa ganiha. Kinahanglan ang mga tao sa Crete, mahimo silang mapugnanon sa ilang kaugalingon. Mahimo silang mataron ug Diosnon. Nga naman, they confess that they know God, but their lifestyle deny it. So dapat aron nga dili sila ma-failure, kinahanglan nilang i-exercise, ipakita ang redeemed life sa unsang pamaagi. Dapat mahimo sila mapugnanon sa ilang kaugalingon, matarong ug Diosnon. They must deny all ungodliness and worldly desires. They must be free from every lawless deed. Kinahanglan ang mga tao sa Crete mahimong luwas sila gikan sa dili maayong binuhatan. Ug unya kinahanglan nga mahimo silang matinud-anon sa paghimo og maayo. Kung atong basahon, kung inyong gibasa ang mga passage, naara po diha ang tubag kung say dapat himuon sa mga tao sa Crete. Now, atong gitun-an ang ilahang sitwasyon kaniadto. Unsa may buot pasabot niini ngani kanato. Unsa may relasyon niini mga kinabuhi sa mga tao nga naa sa Crete. Ug unsa may relasyon sa charge ni Paul kang Titus to speak of these things, exhort and reprove with all authority, that no one will disregard him. Unsa may buot ipasabot niini. We all know that for the grace of God has appeared,
bringing salvation to all men. Salvation is the source of redemption, where the forgiveness of sins is not the only effect, but it also includes, number one, being empowered to turn away from ungodliness and worldly passions. For us to display a redeemed life, kinahanglan mahimo kita nga ma-empowered, malig-on sa pagtalikod, pagbiya, gikan sa dili makadiyos nga mga buluhaton o sa kalibutan ng kailigod. Hello? We must deny all ungodliness and worldly desires. Ang grasya sa Dios nga nagdalag kaluwasan sa tanan, nagahatag kanato ug nagatudlo kanato nga kay luwas naman ta, we must display a redeemed life. We must leave all worldly passions and ungodliness. Redeemed life, it means that transformation leads to a changed life. Dapat adunay kausaban sa atong pagkinabuhi. We need to pursue self-control and godly living. A redeemed life is the only aim nga mao ang pagkinabuhi nga mo reflect ang pagkamatarong sa Dios. Hello? Bukat yan na siya nga term. Kanang luwas naman ko, dapat mo reflect sa akong kinabuhi ang pagkamatarong sa Ginoo. We need to live in a way that brings glory to God. Kung sa may buot, pasabot ni ini, balikan na to ang charge ni Apostle Paul kang Titus. Diha sulod sa atong pamilya, kinahanglan nga atong tudluan ang atong asawa, bana, mga anak, nga kinahanglan nga magkinabuhi kita nga makita ang redeemed life. I-charge ang mga kalalakian to manage well their family. And very specific kayo ang mga tao sa Crete nga anang panahona. Nga kita nga naa sulod sa balay, dapat makita kun ni sa ato nga tudluan nato ang ato mga anak to speak of these things nga kinahanglan nga ato silang badlungon, ato silang tudluan, ato silang pagigsultihan with all authority nga gihatag kanato sa Dios, nga dili ta pwedeng i-disregard sa atong member sa family. Nga kani mga butang nga mao gini ang atong himuon nga mo display ta as a family a redeemed life kanang bag-ong kinabuhi. Sulod sa iglesia dapat ingon anak pod. No one should disregard us, especially kung ang charge kanato sa Dios is to teach sa atong mga kaigsuonan diha sa iglesia. Now, kay gitudluan man ta ug ang ato ang tinguha nga mao ang pagpakita nga mo display kanato ang redeemed life or nausab nga kinabuhi. Doon ako'y pangutana sa atong tanan karon. Ang kinabuhi ba nako o yun sa kinabuhing dapat makita sa Dios? Ingon nga mga niluwas kita sa grasya sa Dios. Kinahanglan ato na siyang ma-reconcile maayo. Ang kinabuhi ba nako karon? Uyon ba kahani sa kinabuhi nga dapat makita sa Dios? Kay basig maparehas ko ato mga tao sa Crete ba nga muila ko si Ginoo, pero ang akong kinabuhi wala nag-display niini. Akong gisultian ang akong kaugalingon. Sulti ko ang inyong kaugalingon. Then, doon ako'y take home kanatong tanan. When a person is truly redeemed, luwas, by the grace of God, he or she must act as a king. Kung ang usa ka tawo tinuod nga naluwas sa grasya sa Dios, siya kinahanglan nga mabuhi, mamuhat, sumala sa kinabuhi nga luwas. Brothers and sisters in the Lord, spiritual metamorphosis, let us display and live a redeemed life. Sa ngalan sa Diyos Amahan, Anak, ug Espiritu Santo. Amen. Ay butag ka natin.